Praise God. Makaupo muna ka sandali, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat na lang at nagtanong ako. Akala ko mapapasabak ako ng English, mga kapatid. Praise God. At salamat sa Diyos, tayong mga Pinoy, kahit saan ka pumunta, nandoon, mga kapatid. Amen. At tayo ang nagiging, sabi nga nila, catalyst of revival. Amen. Nagiging spark of revival tayong mga Pilipino. Kasi pag Pilipino, strike anywhere yan, mga kapatid. Cowboy yan. Amen. Kahit saan mo pakainin, kahit anong pagkain, sasabak yan. Amen. Walang pinipili. Kaya pagdating sa presensya ng Panginoon, pag sinabi mong Pilipino, pag nagpuri yan, mga kapatid, galing sa puso, lahat-lahat lumalabas, mga kapatid. Woo! Hallelujah! Praise God! At salamat sa Panginoon sapagkat napakalaki po ng ginagawa ng Diyos. Hindi lamang dito, maging sa Hong Kong, mga kapatid. Kung paanong ang Espiritu ng Diyos ay bumubuhos dito, ganon din sa Hong Kong, mga kapatid. May revivals, mga baptism, mga kapatid, tumatanggap ng Holy Ghost. Sapagkat alam natin na meron lang iisang Diyos na ating pinaglilingkuran. At yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. Pagdating namin dito kahapon, talagang hindi kami iba. Amen. Panay ang tawanan namin sapagkat merong fellowship, merong pagsasama-sama. We only have one Spirit. Amen. Praise God. Siguro yung Espiritu Santo nyo, hindi iba sa Espiritu Santo roon. Amen. Can we say amen? Sabi ng isang kapatiran, Pastor, bakit yung sister na yun, kakaiba yung Holy Ghost niya? Aba? Wala pong kakaibang Holy Ghost. Iisang Holy Ghost lang yan tinanggap mo. Amen. At sa aming mga bisita ngayon, sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay na narito ngayon, hindi ka iiba, hindi ka naiiba, iisa ka lang, kasama ka rito, kasama ka sa pamilya ng Panginoon. You can be a part of the great family of God. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Hindi ko nahahabaan po yung mga pagbati, binabati ko na lang lahat ng kakilala ko, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Let's go directly to the Word of God. Ating buksan po ang ating mga Biblia. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa mga salita ng Panginoon. Praise God. Sa Lucas 24, mga kapatid. Aklat ng Lucas 24. Sabi nila Tagalog daw, kaya Tagalog na Tagalog ito, mga kapatid. Okay. Lucas 24, 13. Ayan. Okay, verse 13. Amen. Praise God. Medyo mahaba-haba po itong ating text hanggang verse 35. So let's read this responsibly and also with reverence. May paggalang po sa salita ng Panginoon. Basahin ko ang verse 13. Basahin niyo po yung susunod. Salitan po tayo. And behold, 2 of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. And when he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the 3rd day since these things were done. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they rose up the same hour and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them. And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. Praise God. Nais kong dalhin sa inyo ang message na pinamagatang Strangers in the Night. Praise God. Hindi po ito yung awit. Huwag niyong iniisip baka yung awit na pangbaili, mga kapatid. Ha? Hindi. Estranghero sa gabi. Manalangin po tayo sa dakilang Diyos. May I ask the favor of Pastor Doji to pray for the anointing of the word of the Lord today. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bago kayo mo po mga kapatid, tayo muna kayo ulit. Nakasanayan ko na to sa Hong Kong. Bago kayo mo po, kamayan mo at ngitian mo yung katabi mo. Huwag mo na kanyagalaw. Sabihin mo sa kanya, huwag mong panatalihing estranghero si Jesus sa buhay mo. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. You may be seated. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Alam po ninyo sa buhay ng isang pastor, lalo na pagkagaya nito, marami ang kongregasyon, marami pong panahon, mga kapatid, sa Hong Kong, may naglalakad ako sa Central, may kapatid ang magsasabi, Pastor, kamusta ka na? At sa totoo lang, mga kapatid, kaming mga pastor, nagiging honest lang ako ngayon. Praise the Lord, sister! Pero iniisip ko, sino kaya ito? Ano kaya ang pangalan niya? Saan ba kami nagkita? Nangyari na ba sa inyo yan? Siguro hindi lang sa mga pastor, ano? Salamat naman, hindi lang kami mga pastor ang nag-uulyanin, mga kapatid. Pare-pareha din pala tayo. So may mga panahon na yung taong nakakasama mo, bagamat mahaba na yung istorya nyo, pag alis niya, iniisip mo, sino kaya yung kausap ko? Praise God. At ang sabi ng Biblia sa ating talatang binasa ngayon, mga kapatid, merong 2 disipulo. Naglalakad sila, papunta rin sa kanilang bayan galing sa Jerusalem. Because sa mga lumipas na mga araw, mga kapatid, merong trahedya na nangyari sa Jerusalem. Napakalaki ng headline, mga kapatid. At ang sabi ron, namatay na, ipinako sa krus si Jesucristo. Kaya nga ang mga disipulong ito, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, malungkot sila. Merong kalungkutan sa kanilang mga puso. Habang binabaybay nila ang kalsada, mga kapatid, lumalakad sila, malungkot ang kanilang kalooban. Nag-uusap sila tungkol kay Jesus. Pinag-uusapan nila, bakit nangyari ito? Napakalaki ng ating pag-asa sa Panginoon. Hinihintay pa naman natin siya. Inaasahan pa naman natin na siya na yung Mesyas na ating pinakahihintay. Bakit ito nangyari? At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, may estranghero na biglang sumama sa kanila. Can we say amen? At ang sabi ng estranghero, ano ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Nako, sabi nung dalawa, mga kapatid, ikaw ba ay talagang baguhan lang dito? Diba, parang yung mga bagong salta sa Hong Kong, sa Singapore.
magtatanong, saan ba yung Lucky Plaza? Saan ba yung ganito? Alam mo kaagad, bago lang ito dito. Parang ganun din ang treatment nila sa Panginoong Jesus. Kasi unknowingly, they did not know that it was Jesus who started to walk with them. Lumakad na kasama nila ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Hindi nila alam. Dahil ang sabi ng Bible, nabulagan ang kanilang mga mata. Can we say amen? Kapag kayo po ay may hawak na napakagandang bulaklak na ito, roses are red, violets are blue. Di ba? Ngayon, Brad, halimbawa naman, hindi ka naman bulag, di ba? Pero kung ikaw ay bulag, ipakita ko sa iyo ang rose na ito. Sabihin ko, Brad, anong kulay nito? Ano nga sabihin mo? Bulag ka, Brad, ha? Di ba nga sabihin mo, itim? Kahit po makipagdebate kayo sa aming mga bisita ngayon, kahit makipagdebate ka sa bulag, mag-aaway lang kayong dalawa, sa kanyang paningin, itim pa rin yan. Wala ka talagang magagawa. Bakit? Bulag yan eh. May nangyari po sa Baguio City, kwento ng mga kapatiran, meron po kaming dalawang musician, mga bulag sila, Sister Sharon, kilala niyo yun, si Brother Romy at si Brother Edwin Sabit. One time, naglalakad tong dalawang bulag na ito, magkasama sila mga kapatid. Nahulog po sila sa hukay. At ayon sa kwento, galit na galit yung dalawa, umakyat sila doon mula sa butas. Ang sabi nila, bakit wala man ang naglagay ng signboard dito? Woo! Nung kinausap ko si Brother Romy naman, hindi ka nakakakita, bakit naghahanap ka ng signboard? Siyempre, kung may signboard, matatapik man lang namin. Woo! Can we say amen? Etong dalawang disipulo, mga kapatid, nabulagan ng kanilang mga mata. Bakit? Kasi busy sila sa iba't ibang mga bagay. Masyadong okupado ang kanilang mga kaisipan. Pinag-uusapan nila yung current events. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, napakatindi ng information overload. Hindi ba? Ang hirap ng paniwalaan kung anong paniniwalaan mo. Nabasa ko ng mga nakaraang taon lang, kailangan mag-take ka ng antioxidants. Kasi maganda yan sa katawan. Kailan lang, mga kapatid, bumili ako ng Reader's Digest. Ang sabi ron, the myth of antioxidants. Hindi raw totoo. Nung mga nakaraan naman, sabi nila, ang tao raw galing sa unggoy. May nabasa akong article, hindi raw sa unggoy, galing ka raw sa daga. Ano na ba ang paniniwalaan natin? Napakaraming impormasyon, mga kapatid. Minsan nagugulo na yung ating isipan, di ba? Pati sa mga pagkain, hindi mo alam kung kakainin mo. Kung ano-ano ng vitamins ang tinatake mo. System overload. Ang dalawang ito, ganun din. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na ito. They were busy talking to their friends. Nag-uusap silang magkaibigan. Ano ba ang palagay mo, Brad? Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang iyong opinion tungkol dito? They were busy about things. But things that does not relate to eternal life. They were blinded to Jesus. Sa Hong Kong, pumunta kayo sa Central, paglinggo, mga kapatid. Ang dami rin mga kababayan natin. Nakaupo, mga kapatid, kasi yung kalsada, sinasara yun eh. Sinasara talaga para doon yung mga Pilipinos mag-congregate. Pag pumasok ka sa ilalim ng HSBC, yung building ng HSBC, naku, parang bubuyog. Alam mo na kagad, mga Pilipino na kagad yan. Ang nakakalungkot, mga kapatid, nagiging busy sila hindi sa paglilingkod sa Diyos, hindi pag-uusap tungkol kay Kristo, kung hindi saan. Pagtutong it's, mga kapatid, may nagiinuman dito, may nagkichismisan dito, may nagbibingo rito, mga kapatid. Sometimes we get caught up with things of this world. Ang sabi ng Biblia, papunta sila sa kanilang bayan. They were also concerned about their home. Kaya lang isip ko agad, tayong mga Pinoy ito Di ba? Bakit tayo nag-abroad? Kasi alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Pero sa sobrang busy natin kung minsan, nawawalan tayo ng panahon para sa Diyos, mga kapatid. Ang nangyayari, puro na si dollar ang ating naiisip.
Sa Hong Kong, yung aming pera, merong lion. Kaya sabi ko, masyado tayong busy kay Lion King. Yun ang ating hinahanap lagi. Hanap buhay. Di ba yan nasabi sa Pilipino? Pero nakapagtataka, bakit natin hinahanap yung buhay? Dahil ano? Patay ka kasi. Amen. Dahil kung buhay ka, hindi mo hahanapin ang buhay. Ang sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan, tayo ay mga patay sa paningin ng Diyos. Kaya tama, kalooban ng Diyos, kaibigan, kapatid, nakarating ka ng Singapore. Hindi aksidente, nandito ka ngayon. Kalooban ng Diyos yan. Bakit? Naghahanap ka ng buhay. Nandito ngayon ang buhay. Si Kristo ang buhay na hinahanap mo. Woo! Hallelujah! Ang dalawang disipulo na to, ang isip nila, patay na ang Panginoon. Wala na tayong pag-asa. They had broken dreams. Kung aamin lang kayo, marami sa inyo nagsabi, makarating lang talaga ako ng Singapore, okay na, solve na ang buhay ko. Pero pagdating mo rito, solve ba? Because ang dahilan, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay temporaryo lamang. Lumilipas ang lahat ng yan. Mawawala ang lahat ng yan. Pastor, sabi ng isang kapatiran sa akin, sabi ko noon, makarating na ako ng Hong Kong, magpapatayo ako ng bahay. Hanggang ngayon, mga kapatid, ni haligi, wala pa siya natatayo. Yung iba naman, nakapagpatayo na. Sabi niya, Pastor, lahat ng pinangarap ko, nagawa ko na. Pero Pastor, ayoko pang umuwi. Bakit? Kulang pa. Alam nyo, ang paghahanap po sa mga temporaryong bagay, walang katapusan yan, kaibigan. Mapapagod ka lang, nagpapagod ka lang, walang katapusan yan. Ang kailangan mong hanapin, si Kristo, walang katapusan, walang hanggang buhay. Woo! Nasa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Praise God. Ang dalawang ito, walang kamalay-malay sila. Diba nakakahiya yun, ano? Puro pinagkasabi nila, discouragement, wala na kami pag-asa, hopeless na kami, namatay na yung Panginoon namin. Nila, kausap nila yung Panginoon. Hello? Ang nakakalungpat, disipulo yun. Araw-araw nakikinig sa Word of God. Alam nila, kasama nila si Jesus Christ. Pero sila mismo, walang faith. Can we say amen? Kasi, nabulagan. Hindi naman kailangan lagi kang bulag eh. Hindi ba? Pwede namang mamulat yung mga mata na yan eh. Can we say praise the Lord? At ang sabi ng Bible, mga kapatid, kinausap sila ng Panginoon. Ang totoo pa niyan eh, pagkasabi ng Bible, rebuke eh. Fools, sabi niya. Sa Tagalog, mga mangmang kayo. Ano kaya sa ibang translation pa yon? No read, no write kayo. Hindi nyo naunawaan. Ni-remind ng Panginoon sa kanila, ang tagal ninyo kong kasama. Andun ka pa sa harapan, hindi ko yung sister. Nandun ka pa naman sa harapan lagi. Hindi mo pa rin naintindihan yung sinabi ko sa salita ko. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-Bible study ulit, mga kapatid. Pag medyo nangihina ka na, nawawala ka na sa presensya ng Panginoon, back to basics ka. ABC ulit. Ang gamot sa taong nakakalimot, ano? Paala-ala. Siguro kung Ilocano ang Panginoon, agkabaw kayon! Nalimutan nyo kaagad. Yan na nga ang problema, di ba? Aba, pag maraming blessing, oh, hallelujah, Lord, thank you, Jesus. Pero pag nawala na yung blessing, ayoko na, suko na ako, I surrender all. Huwag kang susuko, kaibigan. Nandiyan ang Panginoon. Hindi pa katapusan, may pag-asa pa. There is hope in the Lord Jesus Christ. Hallelujah.
At ang sabi ng Bible, mga kapatid, nag-expound ang Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon mula kay Moses hanggang sa mga prophets, mga kapatid. Kaya minsan, hindi lang para sa mga bisita to, pati sa ating mga matagal na. Kasi minsan nakakalungkot eh. Kung kailan tumatagal tayo. Itutuloy ko ba mga kapatid? Kagaya ng dalawang disciple. Alam na nila lahat, yun ang problema. Pagka dumating ka sa point, once you get to the point that you think you know everything, you become a problem. Pag dumating ka sa punto na inisip mo, alam ko na yan. Yang pinipreach ni pastor, narinig ko na yan. Mag-ingat ka kapatid, malapit ka na mawala, mabubulag ka ulit. We need to be reminded. Huwag tayong matakot na bumalik ulit sa ABC. Kailangan ma-remind tayo ulit, ma-recall ulit. Kaya yung dalawang disciple isipin nyo, ilang years sila nag-Bible study kay Jesus Christ, inulit pa ng Panginoon. Inulit ng Panginoon. Sabi niya, kailangang mangyari lahat ito. Praise God. These things need to happen. Yung mga pagsubok, mga trials, yung inyong mga broken hearts ngayon, kasama yan. Di ba yung dalawa, broken-hearted yung dalawa eh. Ang sabi nila, akala namin siya na yung aming inaasahan. How many times have we had that experience? Lalo na tayo mga nasa overseas contract workers, di ba? May iba sa inyo, pinapangarap nyo, sana yung anak ko makagraduate. Iba ang nangyari, mga kapatid. Ibang diploma ang inuwi sa iyo. Pastor, ba't mo alam eh? Nasa Hong Kong ako, alam ko rin yun. Broken dreams, di ba? Kaya andyan, lumuluha ka, malungkot ka. Ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Pero nandito ang Panginoon. Hallelujah. Nirebuke muna sila ng Panginoon. Yan lang maganda sa Panginoon eh. Di ba? Pag nag-rebuke ang Panginoon, binabawi niya. Hindi naman binabawi. Hindi ko sabihin na, nagkamali ako. Hindi ibig sabihin. Kasunod nung matapos kang masugatan, may gamot. Gagamutin ka ng Panginoon. Hihilumin ng Panginoon yung sugat. Kasi minsan pag hindi ka sinusugatan, tigas mo eh. Aminin nyo naman mga kapatid. Salamat. Akala ko ako lang ang honest. Honest din pala kayo. Kailangan tayong paalalahanan ng Panginoon. Minsan sa sobrang tigas ng ulo, kailangan na talaga ng... Hindi na dati, ganun lang eh. Hindi ka na ngayon makuha sa kalabit. Praise God. Palo na. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, dumating na sila doon sa parang bahay kainan. Sabi ng Panginoon, sige, mauna na ako. Pero ang sabi ng dalawang disciple, huwag ka munang umalis. Sumama ka sa amin. Kumain ka muna. Why? Because we need to spend time with Jesus. Sa aming mga guests, huwag kang magmamadali. Tagal naman ng preacher na yan. Kasi ang dami pang mga kwento-kwento eh. Sabi ng iba, paano mo nabasa, pastor, ang isip ko? Kasi ganyan din ako noon. Amen. Pare-pareha tayong lahat noon. Nung mga bago rin kami, mga bisita kami, umamin kayo. Pare-pareha, di mo ba mga kapatid? Nung unang attend mo siguro, Brad, ang haba naman ng awitan dito, nakangawit na ako. Pero nung mapuspos ka ng Holy Ghost, mga kapatid, sige pa, bitin naman. Gusto ko pa magpuri. Gusto ko pang sumamba sa Panginoon. Ayaw ko lang matapos. Woo! Hallelujah! Ganun na nangyari sa dalawa. Matapos silang rebukein ng Panginoon. Matapos silang Bible studyhan ng Panginoon. Sabi nila, Lord, wag ka munang aalis. Ay, hindi pala Lord. Hindi na alam si Lord yun eh. Stranger. Kaibigan. Gayam. Dito ka muna. Mangantayon. Ha? Kain muna tayo rito. Halika rito. Sa iba pa, bro, halika bro. Di ba? Dito muna, sama ka muna sa amin. Because we need to have fellowship with the Lord.
it's not enough for Jesus to be a stranger to you. Marami sa atin, pastor, kilala ko naman si Jesus eh. Kilala ko talaga siya. Siya talaga nag-iisang Diyos. Maganda yun. Sino nakakilala dito kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo? Taas yung kamay. Pag hindi nyo kilala, hindi kayo Pilipino. Kilala nyo, di ba? Ano pangalan, Sister? Sister Rosie, no? Sister Rosie, kilala ka ba ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo? Yun na nga yung masaklap, di ba? Maraming nagkasabi, Lord, kilala ka namin. Hallelujah, si Jesus ka, di ba? Pero ang sabi ng Bible, Matthew 7:21, darating ang panahon, sabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Nakakalungkot yun. Inaangkin mo, kilala mo siya, hindi ka niya kilala. Masakit yun ah. Di ba? Kaya nga itong dalawang disciple, they want to have fellowship with Jesus. They want to spend time with the Lord. We need to spend time with Jesus. We need to break bread with Him. Yung breaking of bread, it means fellowship. Kailangan, ang pagkakilala mo sa Diyos, hindi lang hanggang doon, si Jesus is Lord. Amen. Hindi. Because God wants to have an intimate fellowship with you. Pag sinabi mong intimate, malalim. Sino nito may mga boyfriend? O, di ba? Nakapagtataka, di ba? Sa mga young people ba? Young people ba kayo? Wala pang asawa, brad, ha? Wala pa. Sa mga young people, ito naman mga matatanda kung minsan. Matagal ako sa youth department, pastor eh. Aba, itong matatanda, akala mo sa mga young people na to. Tinanong ko nga, bakit hindi kami naging young people? Sometimes we are impatient with the youth. Pero naging youth ka rin eh. Makulit ka rin noon, di ba? Mga young people, mga kapatid, pag yan na in love. Di na makatulog. Sabi nung kaibigan ko, daghang lamok. Di na makakain, wa bugas. Tagyawat sa ilong, wa iskinol, brad. Pero ang nakapagtataka, kapag ikaw may boyfriend, kahit ilang oras, hindi ka inaantok, basta kayong dalawa nag-uusap, di ba? Oh, I love you. I love you rin. I love you. Walang katapusang I love you. Hindi kayo nagsasawa. Pero pag sa Panginoon, ang tagal naman. We need to spend time with... Pero ito, there's something about this. Once a person meets Jesus, something happens. Something will change in your life. Something will change in your perspective. The more I get to know you, the more I fall in love. The more that I listen, the more I fall in love with you, my Jesus, sweet Jesus. The more I fall in love. Hindi ba't yan ang experience mo, kapatid? Alam niyo sa aming mga bisita, yan kayo ng secret. Ito ang sikreto na alam ng lahat. Kaya Sister Rosie, once na naghari ang Panginoon sa buhay mo, mamaya pagpunta niyo sa altar, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Nako, sabihin ko sa'yo, ano pangalan mo, Sister? Sister Elisa. Ganda pangalan, ano? Pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, at na-inlove ka sa Kanya, hindi ka magsisisi. Kahit kailan, hindi ka magsisisi. Minsan yung mga boyfriend, diba? Akala mo binata. Yung pala natagpuan mo, ano? Yes, meron masiman dito, wala naman siguro, no? Hindi, no offense, kung may seaman, no offense. Sabi ng mga taga sa Hong Kong, joke nila. Seaman yan, seaman luloko. Kasi nagpapanggap nga raw na single, di ba? Kaya mag-iingat kayo. Pero alam nyo, pag si Jesus ang tinanggap ninyo, Sister Marivic, kahit kailan hindi ka magsisisi. Hindi ka niya bibiguin. Hindi niya sasaktan ang damdamin mo. Hindi ka luluha sa Kanya. Kung meron ka mang luha sa Kanya, luha ng kagalakan. Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Binago mo ako,
Panginoon. Alam niyo mga kapatid, galing ako sa Olongapo City. Di ba? Kaya gwapo. Nag-soul winning kami ron, pastor. Alam niyo, 12 prostitutes pumunta sa church. Yung iba, para silang nandidiri. Pero mga kapatid, alam niyo, doon ko nakita eh. Sabi ng Bible, kung saan nandoon matindi ang kasalanan, mas matindi ang biyaya ng Diyos. Mas matindi. Ito pong 12 ito. Pagpunta nila sa, yung aming altar, hindi maganda yung altar nyo rito. Maganda rin sa amin, pero maliit lang. Siguro, mga ganito lang kalakihan. Tapos ang ginawa namin sa harapan, may kurtina yan. Mga kapatid, nung nag-altar call na, etong mga hinila yung kurtina namin. Jesus! Kami naman mga worker. Pero mga kapatid, walang pinipili ang Diyos. Pinuspos silang lahat ng Holy Ghost, mga kapatid. Nag-speaking in tongues sila. Nagsalta sila ng mga wika. Tuwang-tuwa sila, mga kapatid. May pagbabago sa kanilang buhay. Sabihin ko sa iyo, pag nakatagpo mo ang Panginoon, may magbabago. May magbabago. At ito ang ikalawa. Pag natagpuan mo ang Panginoon, you have to make a choice. Hindi mo pwede sabihin na, Pastor, tsaka na lang, pag-isipan ko muna. Alam niyo, tanong ko sa mga bisita namin, pumupunta sa church, nalulunod ka, Sister Bioli. Hahagisan kita ng salbabida. Sasabihin mo ba sa akin, pag-iisipan ko muna. Andyan na yung pating, pag-iisipan mo ba? Kakainin ka ng pating. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, hindi bukas, hindi mamaya, hindi tsaka na lang, baka mahuli ang panahon. Ngayon na ang araw. Hallelujah! Panginoon, kailangan kita. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, habang sila nag-uusap-usap, hinati ng Panginoon yung tinapay. Praise God. Ito ang kamangha-mangha sa lahat. Sabi ng Bible, binuksan ng Panginoon ang kanilang mga mata. Pagbukas ng kanilang mata, nawala ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, ito sabi ko sa inyo, pag nakasama niyo ang Panginoon, you had fellowship with Jesus. Anong sabi nila? We know that we had been with Jesus because our hearts burn within us. Sabi ng iba, kayo mga Pentecostal, masyado naman kayo emotional. Basahin niyo sa Biblia, ang Diyos may emosyon. Anong palagay mo sa Diyos? Nakatayo lang na gano'n, na walang maramdaman? Hindi. May kagalakan siya, lumuluha rin siya. Kapag lumuluha ka, lumuluha din ng Panginoon. Nararamdaman niya yung pain mo. Nararamdaman niya yung mga heartaches mo. He knows what you've been through. Alam ng Diyos yung dinanas mo, yung kahirapan mo sa buhay. Alam ng Panginoon yan. Bakit? Naging tao rin siya eh. Alam niya lahat yun. Kaya ngayong araw na to, meron kang pagkakataon. Hindi na kailangan na uuwi ka ngayong hapong ito. Sasabihin mo, estranghero pa rin siya. Hindi na. Bakit pag uwi mo ngayong hapon, kilala ko na ang Panginoon. Kilala ko na siya. Woo! Alam ko na! Woo! Kilala ko na ang Panginoon. Hindi na siya estranghero sa akin. Can we say amen? Praise God. At ang sabi ng Bible, they were brought back to fellowship. They suddenly knew that it was the Lord. We have just been with the Lord. Kasama natin ang Panginoon. At they were stirred up emotionally. Mamaya po, sabi mga guests, pagpunta mo sa harapan, meron kang mararamdaman. Meron po kayong mararamdaman. At wag po kayong matakot. Kanina nga nakikita ko, nung tinawag pa lang yung mga bisita, may mga lumuluha na eh. Hindi yan aksidente. Dahil nandito ang Panginoon. Jesus is here. He is touching hearts. He is reaching out right now. Nag-aabot na ang Panginoon, mga kapatid. Meron na siya mga pusong hinihilom. May mga kinakausap na siya. At kinakausap ka na niya, Sister Marivic. Nandiyan ang Panginoon. Alam niya yung pangailangan mo. Alam niyo kung minsan,
Maging honest ako sa inyo bilang pastor. Nag-preach ako one time. Meron kaming bisita sa harapan. Wala siyang parang, pag pumunta ako doon, to be honest, pastor, sa isip ko, hindi ito magre-respond. Hindi. Meron naman isa doon, iyak nang iyak. Alam niyo, nung altar call, sino nag-decide magbabaptize? Yung hindi daw maimik. It's just amazing, di ba? Amazing eh. Bakit? We judge people by how they look like, yung kanilang itsura. Pero hindi natin alam eh, may mga tao na parang walang emosyon, pero sa loob pala kinakausap na ng Panginoon, mga kapatid. Inu-okay na ng Panginoon doon. May operation na palang ginagawa ang Panginoon sa loob, mga kapatid. Woo! Hallelujah! Sa Baguio, mga kapatid, meron akong Bible study ron sa Balili. Balili. Nakarating na ka ng Baguio, sa Balili. Sa bundok yun. Pagka umuulan, nakabuta ako, umakit ako doon. Nung nasa Hong Kong na ako, tumaba na, wala inaakyat eh. Puro elevator na. May Bible study kami rin, mga kapatid. Boting family. Boting family. Etong pinakatatay, nalimutan ko yung first name ng tatay. Ang laking tao, mga kapatid. Seaman kasi siya. Ang tao. Tapos, pag Bible study namin, hindi sila marunong mag-Tagalog. Hindi rin ako marunong mag-Ilocano. Bago pala ako dun eh. English kami, mga kapatid. Kaya yung dictionary ko lumabas eh. Makapal-kapal na dictionary, mga kapatid. Talagang kailangan mag-aral ka. Andun lang siya. Tuwing Bible study yan, ganoon siya sa likod. Medyo bagito pa tayo nun sa gawain. Brothers and sisters, tuwing makakatingin ako sa kanya, kasi ang laki po niyang tao, mga kapatid. Pero you know what? After ng ina namin, umabot siguro ng mga 2 months or 3 months. Habang nagtuturo ako, wala na yung takot ko eh. Para naman siya estatwa ron. Ini-imagine ko na, rebulto siya dyan, Ay, busadi, mga kapatid. Pero alam nyo, isang night, one night, nag-respond siya. Nagsalita siya ng kanikanaay, salita ng sa Igorot, Nagsalita siya, hindi ko intindihan. Sabi ko kay Manong Bonnie Kibasen, sabi ko sa kanya, ano sabi niya? Nagtanong siya, sabi niya. Yung pala, sabi niya, Brother Richard, akalang natin parang nagbabantay siya, nagwardya ron. Hindi pala. He was listening to the Word of God. Ang hindi namin alam, habang naghahasik ka ng Word of God, unknowingly maaaring sa iyo, sa akin parang wala doon, nakakatakot ka eh. Parang si Jeremiah, you're afraid of their faces. But you see, God's Word was doing something inside of him. Nagulat ako, mga kapatid, nagpastor na ako sa Dagupan. Nagpioneering na ako doon. Pagbalik ko ng Baguio, inimbitahan nila ako maging guest speaker. Nakita ko roon. Nasa harapan siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alakalaking tao. Hallelujah. Nag-revival. At napaluha ako. Sabi ko, Lord, yung tinanim ko, kahit pa paano. Woo! Hallelujah. May ginagawa ang Panginoon, mga kapatid. Pag naitanim ang salita ng Diyos, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. At may ginagawa na ngayon ng Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, praise God. At ang sabi ng Bible, when this happened, when they knew that it was Jesus, when their hearts was burning within them, anong sabi ng Biblia? They started to take action. Kapag hinihipo ka ng Panginoon, kinausap ka na ng Diyos, nangungusap na ang Panginoon sa puso mo. Hindi lang sapat na sabihin mo, oh, thank you, Lord, thank you, Lord. Hindi. You need to take action. You need to take a step of faith. Lord, I want that. Panginoon, uhaw ako, Panginoon. One time, I preached about the bread of life. Sabi ko sa mga bisita, ano pang hinihintay nyo? Nandito na ang piyesta, ang tinapay nakahanda na, lapit na, punta na agad sa altar. Bakit, mga kapatid? Narito na ang tinapay ng buhay. Amen. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Huwag mo sabihin na pag-iisipan ko. Hindi na. Lumapit ka kagad. Damhin mo kagad ang gagawin ng Diyos. Sapagkat may gagawin ng Diyos ngayon, kaibigan. Kung may karamdaman ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Kung may problema ka, tutulungan ka niya. Lalo't higit, bibigyan ka niya ng kaligtasan sa iyong buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise
Praise God! Praise God! At kagaya ng mga disipulong ito, mga kapatid, kagaya ng mga disciples na ito, ang sabi ng Bible, hindi nila mapigil. Bakit? Sabi nila, di ba sabi ng Bible, pauwi sila, di ba? Palayo sila ng Jerusalem eh. Pero because of that happening, that circumstance that happened to them, they turned back. Alam niyo, pag tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo pigilan eh. Talagang magsasalita ka eh. Kailangan mo talaga sabihin, alam mo ba, buhay na ang Panginoon. Sister, buhay na ang Panginoon! Hallelujah! Buhay na! Pupuntahan mo yung mga kaibigan mo. Pupuntahan mo yung mga kamag-anak mo. You have to tell them that Jesus is alive. Jesus is alive. He's not dead. He is here right now. Hallelujah! 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 Oh, glory to God! Glory to God! Glory to God! Praise God! Sa aming mga guests ngayon, mga kapatid, huwag na po kayo magpatagal. Let's come to the altar right now. Lumapit tayo sa altar ngayon. Nandito ang Panginoon. Hindi patay ang Diyos. Akala ng dalawang ito, patay na si Kristo. Wala nang pag-asa. May pag-asa pa pala. Meron palang Diyos na buhay, mga kapatid. Kaibigan, kakatagpuin niya ngayon ang pangailangan mo. Huwag kang matakot. Hallelujah. Don't be afraid. Jesus is going to do something in your life today. He's going to change you. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nandito ang Panginoon, mga kapatid. Come on to Jesus. Come on to Jesus. Hallelujah. May lalapit po sa inyo, mag-pray sa inyo. Somebody will give you instruction. Hallelujah. Praise God on how to receive the Holy Ghost. Because God is here. Jesus is alive. At ang sabi ng Bible, He will not leave you orphans. He will come to you. He will not leave you comfortless. He will come to you. He wants to fill you with the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.